na-realize ko na hindi kayang kontrolin ni Lazada yung mga sellers nila. Yan na, sinasabi ko. Ayun na, sinasabi. Kaya ayoko nagsisinang eh. Nasira na to. Okay, what's up mga ka-vloggerist? So for today's video, ibang genre na naman to ng video. Kasi medyo nag-i-explore ako eh. Kasi nga di-explorers tayo. So ang gagawin natin today is i-repair natin tong aking DC na UPS. So bigyan ko muna kayo ng context. Ano ba tong DC UPS? Ano bang purpose niya? Para saan ba siya? Saan ba siya ginagamit? So DC UPS, ibig sabihin niyan is direct current na uninterruptible power supply. So meaning uninterruptible siya. Pag once na may saksa ka dito, kahit mag-brown out or kumurap yung kuryente, stable yung mga naka-connect sa kanya. So meron siyang, mapapansin nyo, meron tayong 5 volts. Tama ba? Meron tayong 5 volts, meron tayong 9 volts, meron tayong 12 volts. So ang purpose nito is dito kinakabit yung aking load balancer and yung mga routers ko dito sa bahay. Kasi kung di nyo alam, maraming nakakonect sa internet ko ng mga kapitbahay, kamag-anak. Once na nag-brown out or nagkaroon ng fluctuations yung kuryente, namamatay yung aking load balancer. So yung IP address na naka-allot sa kanila, minsan nagkakagulo-gulo dahil nare-reset. So ang purpose niya ay panatiling buhay yung aking load balancer at yung aking mga router na PLDT, Converge. So ito ay merong base dito sa likod niya, meron siyang 10,400 milliamperes. Hindi ko alam kung kita niyo pero yan na. 10,400 milliamperes. So base sa computation ko, kaya niyang i-power yung isang router ng up to 8 hours ata. Basta yun lang ang nakasaksak ha. So ang nakasaksak dito is load balancer and dalawang modem. Modem ng PLDT at modem ng Converge. So ngayon, anong sira niya? Hindi na siya gumagana. So nagpa-function siya, pero once na nag-brown out last time, hindi na siya gumana, namatay din siya. Dapat 100% siya, tapos magde-drop down siya hanggang maubos yung battery or until magkaroon ulit ng kuryente. Ang nangyari, first time ko siya nagamit, kakabili ko lang kasi nito, tapos first time nag-brown out, defective agad siya. So ngayon, nabili ko to sa Lazada. Last November ko pa siya nabili. Ngayon, dun sa product listing, meron siyang 2 years na warranty. So, dahil sira na siya, ayoko namang galawin agad. O, ayoko muna pakialaman. Ayoko baklasin. So, nag-reach out ako dun sa seller. Ilalabas ko na lang dyan sa screen. MK Mall ata yung pangalan ng seller. So, nag-reach out ako sa kanila. Nagpapa-assist ako. So, ang ginawa ko, nag-request lang ako ng service center. Kasi alam, wala naman tayong ano dito eh, wala tayong refund dito eh, or alam ko naman na hindi na tayo mare-refund. So nag-request na lang ako ng service center kung saan ko siya pwedeng ipadala. Kasi alam ko naman battery lang sira nito eh. So mostly papalitan lang yun, or baka pwede nilang padalhan ng battery. Basta kailangan ko ng support para dito. So nag-reach out ako. Ngayon, after ng maikling conversation, hindi na sila nagre-respond. So, yung 2 years na warranty coverage nila ay peke. Meaning, wala silang pakialam after nun. So, dahil hindi na sila nagre-respond, nag-email ako ngayon kay Lazada or nag-reach out ako sa support nila, sa customer service nila. And, ayun na nga. So, lalabas na lang din dito sa screen yung conversation namin, kung ano man yung mga napag-usapan namin. Pero ang TLDR, or tulong din trade, basta shortcut na lang, ayaw din nila akong i-assist regarding dito. So, nagtanong ako, hindi naman ako kailangan magpa-refund kasi mura lang naman to eh. Actually, ang bili ko dito nasa 900 to 1,000 lang ata. Actually, parang disposable na rin siya sa paningin ko. Pero, let's test na lang yung kanilang warranty services or kanilang after sales nung store and nung Lazada. Kasi, syempre, customer tayo eh. Kailangan natin malaman kung anong process nila dito. So, yun na nga, after ng mahabang usapan, ang nirecommend nila sa akin is mag-email daw ako or i-reach out ko yung store. So, malinaw naman sa usapan namin na yung store is hindi na nagre-respond sa akin and sila din mismo, sinabi naman nila dun sa conversation na hindi naman din nag-reply daw sa kanila yung store. So,
malinaw pa sa sikat ng araw na yung store is ayaw mag RE honor yung warranty nila. Kaya ngayon, imbis na ipa-warranty natin to, susubukan natin siyang i-repair. Babaklasin natin siya and i-repair natin. Most likely, papalitan lang yung battery nito eh. Kasi functioning pa naman siya pag nakasaksak, tapos pag nawala ng kuryente or nag-brown out or sinugot yung power cable, namamatay din siya. So, most likely battery lang to. And dahil din dito, na-realize ko na hindi kayang kontrolin ni Lazada yung mga sellers nila. So, kung Lazada seller ka, pabor sa'yo si Lazada. Kasi siguro baka nagbabayad ka sa kanila. Parang middleman lang naman si Lazada eh. So, wala talaga siyang control dito. Walang parusa na ibinibigay si Lazada sa mga sellers na hindi nag-honor ng kanilang warranty. Pero subukan ko na rin naman kasi na magpa-warranty sa ito mag-name drop ako ng store. Si JG Superstore or One Gadgets store sa parang Vira Mall ata yun. Sa kanila ako nabili yung luma kong Action 3 na nagka-water damage. Tapos nagpa-assist ako sa kanila saan ba yung service center ng DJI and yun nga, ni-refer naman nila ako. Binigyan nila ako ng email, nag-reach out ako sa DJI, and kahit lapse na yung warranty ng DJI ko, wala akong binayaran, pinalitan nila ng bagong Action 3. Yung action camera ko, pinalitan nila ng bago. So, kudos sa mga seller na mga lumalaban ng patas, in-honor yung warranty nila. Kudos sa inyo. Respect. Aside from that, re-repair natin yung ating UPS. So, ang target natin is siguro palitan siya ng battery. Tingnan muna natin yung loob kung anong klaseng battery system ba yung ginagamit nito. And pag-aralan natin kung paano kakalasin. Tapos, tingnan natin kung anong kaya natin gawin. Kasi wala naman, hindi natin siya ipapawarranty, so pwede na natin kalasin. Hindi na tayo matatakot. And so, let's go na. Tingnan natin kung kaya nating ayusin to. Yan, so ito na yung ating UPS. Yan, tanggalin muna natin yung mga gamit dito sa lamesa. And kunin natin yung ating tools. Para pag-aralan natin kung paano natin kakalasin tong UPS na to. So parang meron siyang awang dito sa taas na baka pwede nating sikwatin kasi wala naman siyang mga tornilyo sa ilalim eh. Chinek ko na kanina. So most likely naka-clip lang to sa loob. Medyo mahirap sikwatin. Pero hanapin natin yung pinakamagandang pwesto. Ayun, so nasikwat na natin. Tanggalin muna natin yung mga clip. Naka-clip nga lang siya dito. Tanggalin muna natin lahat para mabuksan na natin yung matanggal na pala natin yung cover. Eto, tanggal na. Yan. So ito lang yung laman ng ating UPS. So 4 na battery. Tanggalin natin. Parang nakadikit siya eh. Baka kailangan puwersahin to. Parang naka glue stick ata. Tanggalin muna natin yung mga wire para hindi maputol pag hinila natin yung battery. Yan, subukan nga natin sikwatin yung battery kung matatanggal din. Parang nakadikit lang to eh. Nakaangat na nga to. Subukan natin pwersahin. Ayun, tanggal na pala. So baka masira. Yan, tanggal na. So dito nakadikit lang siya dito kanina. Pandikit lang. Eto. So kung mapapansin nyo, 18650 na battery. So ito ay lithium ion na battery. Ayan, may mga corrosion na nga dito. Malamang dead battery na talaga to. Kuha tayo ng ano. Eto. Multi-tester. Tignan natin kung okay pa tong mga battery na to. Pero malamang to sira na to kasi ayaw ng kumarga eh. Pag may sirang battery kasi dito, kahit isa lang, hindi na to kakarga. Kasi ang susundan ng ibang battery, yung pinaka mahinang battery lang. So mangyayari kahit ayos pa yung iba,
parang sira na rin sila. Kasi sinusunod nila yung sirang battery. Yan, so voltmeter tayo. So 4 na battery to, 2 naka-series, tapos pinarallel. So 2,600 mAh isa, so 10,400 mAh nga lahat. Pero naka 6 volts siya. Teka, parang mali ito ah. Ba't negative 3 volts? Baliktad ata yung polarity ko. O ito, nag 3 volts na siya. Dapat to 6 volts eh, pero 3 volts siya. Teka, baliktad yung polarity ng aking multimeter. Ayusin muna natin, baliktarin muna natin. Yan. So dapat ang reading natin dito ay 6 volts kasi nakaparallel yung dalawang battery, tapos yung dalawa sa kabila nakaparallel din. So dapat 3 volts tong dalawa, tapos 3 volts din tong dalawa, so total of 6 volts. Pero 3.4 volts lang yung reading natin. So merong dalawang battery dito na sira. Ganyan natin tong dalawa na to. Ayan, tingnan natin yung reading nito. Ayan o, kung mapapansin nyo, walang reading, 0.6, 0.8. Dapat 3 volts yan. Ganun, hirap ito hawakan ah. Ulitin natin. Yan, wala talaga siyang reading, 0.6, 0.05. Ibig sabihin, dead na tong nakaparallel na to na dalawang battery. Or baka isa lang dito yung sira. Pero parehas kasing may corrosion eh. Kaya baka sira na to parehas. Itong kabilang nakaparallel, itong dalawa na to. Tingnan natin to. Ayun. Ito yung may reading na 3 volts. 3.6 volts. Ibig sabihin, itong cluster ng battery na to, itong dalawa na to na nakaparallel, ayos to. So kailangan nating palitan yung at least dalawang battery. Itong dalawa na to. Ayan o. 0.1. Inconsistent yung reading niya. Pero diskargado talaga. O orderan na lang siguro natin to ng battery. Ayan. Ito yung may mga corrosion. Ito yung mga sirang battery. So order muna tayo sa Shopee na lang tayo order. Kasi ayoko nang umorder sa Lazada eh. Hindi pala nila kayang kontrolin yung mga seller nila. So order muna tayo ng battery, tapos babalikan na lang natin to pag dumating na yung order ko. So after 3 days, dumating na yung ating pang-repair ng UPS natin. So ang dumating ay ito, 4 na bagong battery. Yan. Tapos dumating na rin yung ating tools. So yan. So ito lang kasama yan ha. Yan, tsaka itong power brake, tsaka itong tin. So ito ay pang spot weld ng tin. So ito yung tin yan. Gagawin natin siyang parang ganito. Yan. So ayun siya yung mga pang spot weld yan. So kailangan natin ng battery muna. So ito, yung battery dumating to agad kahapon. So kailangan as much as possible pare-pareha sila ng voltage. Hindi ako professional ha. Ano ko lang to, disclaimer lang. So hindi ako isang professional na electrician. Ako ay hamak na DIYer lang. So ayan yung mga battery natin. So kung i-check mo siya, black to negative, positive, yan. So 3.69 volts. Yan, 3.69, 68, 69. So itong isa, same, 3.69 volts. Yan, 3.69 volts yan. So magkakapareha sila. So dito, kasi ang sira lang niya is ito lang, itong dalawa. Hindi ko nga alam kung parehas to sira eh. Pero papalitan ko na yung 4. So, kung mapapansin nyo, ang setup nila is
Dalawang parallel na naka-series. Yun pala. Ganyan. So, ito. Ganyan. Dalawang positive. Dalawang negative. Oh! Sorry. Ganyan na magiging setup natin. So, dapat ito ay balutan natin ng tape bago natin sila weldingin. Spot weld. Yan. Gagawin mo lang yun sa taas. Kukuretin yan. Matutunaw yung tin. Meron na tayong connection. Didikit yung tin dun sa ganito mangyayari ganyan. So yung tin, pag kinuryente niya, didikit siya ngayon dito sa battery. Actually kahit dalawang battery lang palitan ko pwede. Pero palitan na rin natin sila lahat. Tulan natin ito na. Sungatin natin. Putulin na natin. Hindi ko alam kung ito yung tamang pamputol nito eh. First time ko lang ito gagawin Kaya huwag kayong gumaya sa akin. Ano ba dapat pang putol nito? Yung mga professional natin dyan. Wala kasi yung ibang tools na pang putol eh. Gunting lang. Saka itong mapurol ko na cutter. Kailangan ko maayos to kasi ang nangyayari. Ang dami nakakonect sa wifi ko. Tapos pag nag-brown out or nag-fluctuate yung kuryente, mamatay yung aking load balancer. Tapos nagbabago-bago yung IP address ng mga nakakonect. Kaya sobrang importante nitong UPS na to sa akin. Kasi pag nagbago yung IP address, nagkakagulo-gulo. So babalik ako. Kuha tayo ng tape. Tape muna natin to. Okay, so hindi na pala ako umalis. Kasi meron pala tayong masking tape dito. Ito na lang. Pwede na to. Hindi naman permanent Kailangan ko lang maibenta itong dalawa para hindi sila maglikot. Subukan nga natin. Yan. So yung nabili kong spot weld, battery powered siya. So turn on lang natin. Welcome! The Bluetooth device is successfully connected. May delay siyang 1 second. 3.9 volts. Okay. Okay. Makikita mo yung sine wave. Kung gaano katagal. Subukan nga natin. Kinakabahan ako kasi first time kong gagawin to delay pala siyang 1 second. So, hindi agad yan siya puputok. Ayun. Dumikit tayo na matanggal. Ang galing! Wow! Wow! Ang tigas na kaya to. Ang galing niya. Hindi ko na siya kailangang hinangin. Pwede silang hinangin pero pag hindi ka magaling maghinang, posibleng mainitan yung battery, masira. So, one more time. 1 second delay. Masyadong malakas yung bukasan natin ng konti. Ayan, 3 millisecond lang. Kasi that... Ayun Ayun. Sobrang dikit. Sobrang dikit na niya. Ang galing. Medyo malakas pa rin. Bawasan pa natin. Dapat dalawa siya per side. Ayan ang bilis. Solid ka dyan. Ito pa. One more time. Ang galing. Ito na siguro yun. Next. So, gawin natin. Mag-cut na tayo ng isang haba. Mag-cut na tayo. Sukatin na natin. Sukat. Hindi ko siya maputol. Ang pangit ng pamputol ko. Yan. Ganyan. Ganyan siya Tapos, ganito silang dalawa. Magka-connect sila ng isang haba. So, ito na tayo. Tapean ulit natin sila. Yan. Para hindi lang sila maglikot. Malikot mga bata. Ito na tayo. Ito muna. Siguro ang sweet spot niya is 0.3. Ito may tumatalsik nga ito sa mata Dapat to naka-shades ako Kailangan ko na lang. Yun, nakukuha na natin. Ayun. Ang lakas ng sabog. Ito naman. Ito
tapan ulit natin. Uy, baliktad. What the hell, man? Okay. Sige na. Subukan natin dito ulit. Dikit na yan. Sure ball na yan, sure ball. Dikit na. Ngayon, tatanggalin natin itong mga ito. Dahil hihinangin natin sila dito sa wire. So, patayin muna natin to. Ayan, patayin na to. Sige. Tanggalin na natin. Kunin mo na yung ating panghinang. Okay. Oh, yeah. Ito ang ating panghinang, guys. Soldering station. Okay. Simulan na natin. Bawa lang natin ito ng mga 350. $300 siguro yan, 220. Ayan. Tanggal na ang negative. Tanggal na ang positive. Ito na lang isa. Ito dito. Okay. So, tanggalin muna natin yung tape. Kailangan ko rin naman ganitong tape kung gusto kong gawin yung ganitong hobby. Lagyan muna natin ito ng init pa. Hindi natin pwedeng patagalin yung init nito kasi tanggalin na natin itong mga ito. Kulang. Sagad na natin para mabilis. Ayan na naman. Kislap. Baka masira natin. Double check natin. Huwag kinakabahan dahil first time ko ganito eh. Okay. Tama. Simulan natin sa negative. Negative. Kulang pa nga ata tayo sa ang hinang. Dagdamihan ko na nga. Ayan, sobrang dami na nun. Ito natin para hindi umalis. Aalis yun pag inihitan Ayan Okay. Okay tayo sa negative. Hindi siguro rin aalis dyan. Positive. Hinggan pa natin ng konting panghinang. Yan na, sinasabi ko. Ayun nga sinasabi. Kaya ayoko naghihinang Wala na, sira na to. Very dangerous. Tatakbo ko na sana dun sa fire extinguisher ko Wala na. Dead na. Ito kayang isa. 6.
3.6. Patayin na itong isang battery natin. Sayang. Mukhang gagamitin na natin to. Ayos pa tong isa eh. Ito na lang gamitin natin. Sunugan tayo ng battery. Init oh. Nangyari kasi natunaw yung coating. Nag-short yung positive at saka yung negative terminals. Kaya nagkaroon ng init. So yun na nga. Yun ang pinaka-ayoko dito mangyayari. Hindi naman siguro ito sasabog sa mukha ko. Medyo masailan talaga maghinang sa positive terminal. Patuloy na natin ito. Baka madamay pa yung mga ayos na battery. So shorted na to. Malamang to na diskarga na. Lamigin muna natin. Kailangan natin pagdikitin itong dalawa. Kailangan ko lang hinangan to. Lalay na lang tayo ulit. Iwas tayo dun sa cover. Yun ang mali ko eh. Ano yun? Nakakatakot. Takot na tuloy ako. Medyo scary. Very dangerous to. Yung gagayahin to. May fire extinguisher ako dito. Kaya malakas loob ko. Huwag tutularan. Siguro dami kong mga ano dito. Maling mga ginagawa. Pwede niyan. Basta hindi natatanggal. Goods tayo dyan. Tatap natin to ngayon dito. Kasunog talaga ang bahay namin sa mga trip ko eh. Subukan nga natin. Yung volts to dapat 7.3. Okay, 7.3. Sabihin mo ka-connecta na yung ilalim. Connected na itong mga to. Natatakot na ako tuloy makialam ng mga ganitong bagay. Okay na siguro yan. Okay na to. Mapapadasal ka talaga. Testingin natin siya ngayon kung goods ba siya. Subok. Dapat ito full charge to eh. Ayun, oh. Pero 20% lang siya. Kailangan natin kargahan. 20% lang siya kasi ang ilaw nito ay 25%. Kasi ang ilaw niyan. Dapat kung pinindot natin itong ayan na. Ayan. 25%. So,
Patayin muna natin, kargahan natin, tapos tingnan natin kung ayos ba siya. So sa ngayon, hindi ata ito dito. Sa ibabaw ata ito nakalagay. Kinabahan ako kanina talaga. Amoy na amoy ko pa hanggang ngayon yung kaba ko eh. Wala pa akong electrical tape. Kapalit na kayo ng electrical tape, huwag kayo mag-alala. Sa ngayon, testing ko muna kung kakarga na siya. Commit muna natin, temporary, tapos kargahan natin ngayong gabi. And check natin bukas kung ayos na siya. Or mamaya pala. Check natin mamaya kung okay na siya. Assemble muna natin temporarily. Sisikwat lang naman siya kaya madali lang kalasin. Pero dapat yung battery ay maikabit natin ang fix. Yan na. Kita nyo naman. Blinking 20%. So may progress tayo. Kahit pa paano. So kargahan muna natin siya. Tingnan natin kung mapupuno ba. Yan. So ito yung power cable niya. Ito. Sasak muna natin siya dito. Obserbahan natin kung ayos na siya. Ayan, so 25% kumakarga. Dapat mamaya kung nag-full charge siya, tapos binunot natin, dapat mag-i-stay siya na 100%. Hindi siya madidiskarga. So yun lang. Let's try again later. Balikan natin to mamaya. Ayan, pahinga muna siya dyan. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Yan. So, after mga 2 hours, ito na siya. Full charge na. Moment of truth. Pag hinugot natin to, dapat 100% siya pa din. Okay. So far, so good. Tapos, ayan, status niya. Red. Sabihin pag red, wala siyang AC supply or walang nakabunot yung kable. Sabihin. So, turn off natin. Ayan. So, dapat pag in-on natin siya, 100% pa rin siya. Let's go. Moment of truth. Okay. So, 100% pa rin. Which means nag-charge siya and na full charge siya. So success tayo. Naayos natin yung ating UPS, DC UPS. So pwede natin itong ibalik doon sa ating mga router. Dito na siguro tatapusin yung vlog. So sana may natutunan kayo. Kung ako may natutunan ako, definitely na ingatan ang short circuit para hindi magkaroon ng sunog sa bahay. So yun lang. Do this at your own risk ha. Kasi kailangan meron kami dito sa bahay na fire extinguisher. Kaya malakas loob ko kasi may pampatay kami ng sunog. Pero kayo dapat meron kayo nun. So yun lang. Yan. Ayos na siya. Peace. Vlog is out.